Grabe yung fighting spirit ng mga baguhan, no? Kapag talagang kinanti mo sila, papalagang kanila. Tulad na lang nung pagbibigay natin ng awareness na yung iba na misinterpret nila yung about sa deportation. Alam niyo mga boss, yung mga hindi nakaunawa dun sa ating post, no? Hindi natin pinost yun para takutin kayo. Unang-una, alam nyo naman, nakakampi nyo ako. Kasi mga boss, mas magandang i-take nyo yung worst scenario kaysa dun sa kampante lang kayo. Okay, sabi ng iba, gawa-gawa lang natin. Yung iba hindi naniwala. Okay, yung iba namang matatagal na dito, sinasabi nila, walang ganyang klaseng pagpapauwi sa mga walang papel. Pwede nyong masabi yun kasi hindi pa kayo nakakita ng pinauwi. So katulad nga ng sinasabi ko mga boss, mismong katrabaho natin na kasama natin dito sa trabaho, undocumented, walang kaso, maring napatapat siya sa pulis na talagang walang bayad. So, bali na control siya sa may domo mga boss. Day off, nasa domo siya, nasa galaan siya. Tapos, na-control siya. So, siyempre dahil undocumented siya, wala siyang bank account dito, at nakikitira lang sa tinutuluyan niya, dala-dala niya yung pera na kinikita niya. So kung di ako nagkakamali, it's around 5,000 to 7,000 euro yung dala-dala niya na cash nung na-control siya sa domo. Then after that, pinauwi siya, dineport siya. Walang kaso. Kasi yung mga pera niya naman na nasa bag niya is legal naman yun, pinagtrabahuan niya naman yun. Pero ayun na nga, minala siya dahil napatapat siya sa pulis na walang bayad. So, in short, totoo na napauwi siya mga boss. Tapos ito pa, after that kasi nakaprocess yung papel nun naka-lucid siya. So, nung nasa Pilipinas na siya, ayan sana nanonood siya, no? Nung nasa Pilipinas na siya, lumabas ang kanyang nula usta. Sinuwerteng lumabas ang kanyang nula usta. Tapos, nung ipaprocess na yung kanyang nula usta, yun doon na nagkaroon ng problema na ban siya ng 5 years dito sa Europe. So bali na walang visa yung kanyang nula usta. No? Minalas dahil hindi umabot doon sa paglabas ng kanyang resulta ng flusi niya. Kaya ayun, sinubukang i-process ng boss namin pero hindi na umubra dahil nga meron na siyang 5-year ban dito sa Europe. So, okay lang naman mga boss. Okay lang naman na hindi nyo paniwalaan or okay lang naman na pagtudaan nyo yung sinasabi natin. Pero katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, yung sinasabi natin hindi para takutin kayo. Sinasabi natin to para maging aware kayo kung sakasakali. Okay? So, ito mga boss, magandang sinyalis to sa aming mga dumaan sa parte na walang mga dokumento dito. Kapag nag-iigpit ang Italia sa mga walang papel, maganda ang kasunod niyan mga boss. Sigurado, maya-maya may babagsak na legit dyan na magpapapilan dito sa Italia. So, hindi naman natin kasi masisisi yung iba di ba? Kasi nga, siyempre, baka wala pa talaga silang nakita na napauwi, na na-deport o yung alam nila na nadi-deport dito, yung may mga kaso lang. So alam din naman natin yon. Marami na rin tayong kakilala na na-deport dito na may mga kaso. Pero in some cases, mga boss, in some cases, pag napatapat ka sa police na medyo, sabi ko nga, walang bait sa ating mga stranger or estranyeri. Pero mga boss, maniwala kayo sa akin. Hindi ko kayo tinatakot. Kahit i-bash nyo ako dyan, sige, bahala kayo. Kahit na anong sabihin nyo dyan, bahala kayo. Pero ito, hindi ko ito sinasabi para sa akin.
So may mga nagsasabi pa nga dyan, di ba? Ipapa-deport daw ako. Ako na lang daw ipapa-deport nila. May mga boss. Di ba? Sabi ko nga, hindi naman to para sa akin mga boss eh. Kung sinasabi ko man to, para sa inyo, para mag-ingat kayo. Para din, may idea kayo. Yung kinukwento natin sa Domo na control, doon nagmula yung problema niya, napauwi siya. Diba? So kung mapapanood mo at uunawain mo, tiintindihin mo yung sinasabi natin, so siguro mag-iisip-isip ka muna na, oops, baka hindi muna ako pumusyal ng Domo, baka tama yung sinasabi ni Boss Oji, baka makontrol nga ako, mapatapat ako sa pulis na walang bait, at pauwiin ako. So ganoon lang yun mga boss, di ba? Hindi para takutin kayo, bakit ko kayo tatakutin sa isang banda? Eh, ako nga minsan ang, alam nyo na, di ba? Kaya chill lang kayo dun sa mga naka-misinterpret ng post natin. Huwag nyo isipin tinatakot ko kayo mga boss. Hindi ko kayo tatakutin dahil ako yung kakampi nyo dito. Ako yung nagmamalasakit sa inyo dito. Bagaman, oo, na-misinterpret nyo yung post natin. So siguro yung mga bago na hindi pa nakakakilala sa atin, hindi pa nakakakita ng mga post natin. At the first time makita yung post natin, so medyo ang dating sa kanila, oops, isa na naman tagapagmana ng Italia, isa na naman ayaw ng mga bago dito sa Italia, isa na naman kontra sa mga bago dito sa Italia. Pag-inay-inay kayo mga boss. So yun lang mga boss, yun lang ang masasabi ko sa inyo. So be aware, yun lang. Totoo man o hindi, no? Ayan, may linatag din ako na post sa inyo. Nakasaad dyan kung ano yung bagong batas na ipinapasa nila. So dyan sinasabi nila na kailangan mong makipag-cooperate. Kailangan mo na makipag-cooperate ngayon pag nandito ka sa Italia. At yun na nga, kinukonsider nila na pwede kang mag-asilo politiko. So kung may asilo politiko ka, may hindi ka manganganay kasi nga may hawak ka ng asilo politiko. Pero kung undocumented ka at ang magkakaroon ng higpitan, oo nga mga boss, hindi lahat mapapauwi. Sa dami ng mga undocumented dito, hindi talaga lahat mapapauwi dahil mamumulubi yung Italia. Pero kung sakali, sa'yo matapat yun, at wala kang kaalam-alam na gano'n na pala yung sitwasyon, walang nagpapaalam sa'yo, o kaya naman naniniwala ka doon sa mga tao na sinasabi nila, hindi totoo yan, walang ganyan dito sa Italia, walang ganyan dito sa Italia. So tapos biglang isang araw, papunta ka sa trabaho mo o gagala ka, tapos na-control ka, pinauwi ka, o, hindi doon ka na lang magsisisi. So ngayon, dahil napanood mo, naging aware ka, kahit papaano, kahit may alinlangan ka, sinabi mo sa sarili mo na baka lang tama yung sinasabi ni Boss Oji. So mag-iingat muna ako. Mula ngayon, hindi muna ako magkagagala, o kung hindi kailangan, hindi muna ako lalabas para naman mapalipas itong ganitong klaseng init ng sitwasyon sa mga undocumented. So ulitin ko mga boss pag may mga ganitong sitwasyon na nag-iinit ang Italia sa mga undocumented, maganda ang kasunod niyan mga boss, abangan nyo lang. Sigurado may babagsak dyan. Kung hindi man Plusi, malabo na kasi sanatorya kasi matagal na hindi nagkakaroon ng sanatorya So malamang sa malamang magkakaroon ng Plusi yan. So kaya kung nagtatrabaho ka, ayan, pakiusapan mo na yung boss mo na kung sakaling may batas na babagsak katulad ng Plusi, sana may declare ka para maayos mo yung dokumento mo. So yan, malinaw na sana tayo mga boss doon sa mga naka-misinterpret. No hate mga boss. No, doon sa mga bago na nakakita ng post natin at hindi pa talaga nakakapanood ng mga vlog natin, ayan, peace lang tayo mga boss. Masyadong mainit. Hindi nyo ako kalaban dito, ako yung kakampi nyo dito, ako yung magbibigay sa inyo ng mga information. Okay, meron pa nga palang nagsabi, bago natin makalimutan, pero nagsabi kung eksperto daw ba ako sa batas dito sa Italia. Actually mga boss, sinasabi ko sa inyo, yung mga vlog natin, minsan binabanggit ko sa inyo, hindi tayo eksperto sa batas dito sa Italia. Kung ano man yung ninangaw-ngaw natin, kung ano man yung sinasabi natin, based sa experience natin at nakukuha nating information. Siyempre kami mga boss, meron kaming nagtatrabaho kami sa malaking kumpanya. Yung boss namin may connection yan. So kapag sinabi ng connection niya na yan, yung connection na yun, hindi yun basta-bastang tao lang dito sa Italia.
siya rin ang nagsasabi sa amin na, Ops, Mike, Ops, pahingayin mo muna itong mga ganito. So, at yan mga boss, nasa sa inyo naman lahat yan. Kung paniniwalaan nyo, ganda. Kung hindi naman, nasa sa inyo yan. Ang importante, ako, napaalalahanan ko kayo at siyempre, concern ako sa inyo na huwag mangyari sa inyo yon. So, alam ko, kung malawak yung pangunawa mo, maunawaan mo na yung sinasabi ko. Ngayon, kung talagang ayaw mong umunawa, gusto mo lang mangwalang ya o mag-comment ng kung ano-ano dyan, nasa sayo na yan mga boss.